yung pagkamatay ni Juan Bautista. Medyo mahaba-haba ho itong topic nito, pero amin hong babasahin din ho sapagkat ito ho yung patnubay natin. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya ay si Elias, siya ay propeta katulad ng mga propeta nung una anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalita niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapagutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Noong pong nangangaral, Kuya Bert, itong si Juan Bautista, ito nga sinasabing sumisigaw sa ilang ng mga panahon sapagkat ito nauna ito sa ating Panginoong Hesus, sumisigaw sa ilang na sabi ngay, magbago na kayo at talikdan ninyo inyong kasalanan sapagkat nasa sa bandang hulihan ko na ang magtuturo ng matuwid. Kaya't nung mga panahong yung Kuya Bert ay nakita natin na yung mga tao noon na pinangangaralan ni Juan Bautista ay isinisigaw niya sa mga tao na magbago na kayo. Pero itong si Herodes pala, Kuya Bert, itong si Herodes nag-guilty doon sa kanyang posisyon niya, bagamat siya ay tagasunod at natatakot din siya kay Juan. Ano bang masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, nahaaliw kasi si Herodes sa pagkikinig sa ating Panginoon. Talagang nahihikayat siya. Bagamat siya yung nababagabag, pero nagagandahan siya sa mga pangaral ni Juan Bautista. Subalit, dahil nga doon sa nagbalak, na naiinis naman yung kanyang kalaguyo na si Herodias, ay nagbalak siyang patayin siya. Kaya nung mapatay niya ito, sumagi sa isip ni Herodes. Nagtanong siya. So may nagsasabing siya raw ay si Elias. No? Pero si Herodes mismo nag-isip, hindi, siya ay si Juan Bautista. No? Na pinapugutan ko, na pinapatay ko. Alam mo, Kuya Min, kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan at mayroon kang narinig na ganon ang nangyayari, sumisikat, o kaya katulad ni Jesus nung mabalitang, dahil balitang-balita si Jesus, maraming sumagi na muni-muni sa kanyang kaisipan kasi guilty siya na may pagkakasala siyang ginagawa. Ganon tayo Kung minsan kapag tayo ay nakagawa ng pagkakasala sa Diyos o sa ating kapwa, may marinig lang tayo Akala mo tayo na pinatatamaan. Diba? Ganun ang tao na nagkakasala. Kaya kung ayaw mong maligalig at ayaw nating maligalig, huwag tayong gagawa ng kasalanan na maaaring itong pagkakasala natin ito ang siyang susurot, ang siyang magliligalig
sa ating kalooban. Amen. Kaya nga, sa sandaling tayo ay magkasala, anumang pagkakasala ito, ay ang ating kalooban ang hindi mapalagay. Dahil ang nasa sa atin ay si Satanas. Subalit, kung ang nasa puso natin ay ang salita ng Diyos, ang kanyang patnubay, ang nasa ating kalooban, matatahimik at walang alalahanin, at magiging maligaya at magiging peace ang buhay natin sa araw-araw. Amen. Pero ito, Kuya Bert, nanaig kasi itong pagkakasala ni Herodes dito sa pangyayaring ito, sapagkat natupad yung nais nung si Herodias na mapugutan ulo. Kaya doon sa isang bantay, nakuha yung ulo ni Juan Bautista. So sa ngayon, ganyan din siguro sa buhay ngayon, na kung magkamisay, nananaig yung masasama na mga kasamaan laban sa kabutihan. Totoo yun, Kuya. Kung minsan, lalo na sa mga pangyayari lamang, ipinahihintulot itong maganap ng ating Panginoon. Kaya kung minsan, halimbawa, mayroong nagbalak, katulad lamang ng nangyari doon sa kapatid ni ex-governor Pagdangan ng Bulacan. Di ba, marami ngayong anggulo na nagbalak na patayin siya. At mayroong mga banta na isagawa nila yon. Yun hindi kalooban ng Diyos. Ipinahintulot yun ng Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay naganap lamang o nagaganap lamang sa isang tao kung meron siyang pagkakasala. No? Pero dito sa pangyayari kay Juan Bautista, hindi mangyayari ito. Wala siyang pagkakasala si Juan Bautista. Pero pinahintulot ng Panginoon, sapagkat hanggang doon na lamang ang buhay niya. Bakit? Sapagkat nagsisimula na ang Panginoon na nangangaral. So, ang lahat ng pangyayari sa buhay natin, kapag dumating na yung takdang panahon, nababawiin ng Diyos ang ating buhay, sana katulad tayo ni Juan Bautista na nakaganap sa kalooban at utos ng Diyos. Sana ito ang mangyari sa atin, upang sa pagdating ng araw ay may gantimpala tayong tatamuhin katulad ni Juan Bautista. Amen.